Dito tayo ngayon, syempre sa Kanto 10 Questions. Pero bago yun, dahil kumanta kayo dalawa ni Echo Viz, pag-usapan muna natin yung kantang yon at pag-usapan din natin yung pagiging rap artist mo kasi isa kang ganap na rap artist. Hindi mo masabing isa ka lang na rapper. Rap artist ka na kasi may kanta ka na eh. Di ba? May mga kilala ako, mga battle, wala namang kanta. Di ba? So, paano ba nag-umpisa yung kantang yon? Sino nagkaroon ng idea? Si Echo. Promotor niya naman to lahat eh. Pati yung pag-battle ko si Marco, wala. Ano lang, sunod lang. Di ka naman... Binibigyan nila ako ng opportunities, ginagrab ko lang naman. Hindi ka naman napilitan lang? Hindi naman. All goods lang sa akin. Nung pagsabi niya, gawa tayong kanta. Sige. Bam, may beat. Mga umabot ng ilang months din. Release namin. Yun lang. Yung reels niyo? Anong inabot ng kanta? Ilang views na kung may info ka? 20 million na ata. 20 million na? Kung di ako nagkakamali. Sorry, hindi ako updated sa mga ganyan. May, ano ba, tinanggihan nyo ba yung wish bus? Tinanggihan nyo kasi busy sa trabaho, di ba? Yun yung umuugong na balita dito sa baryo eh. Mismo. Gusto ko sa sa street talking ko lang yun. Gagawin. Exclusive pala yun. Exclusive pala yung kantang yun. Maraming salamat sa dalawang artist na to ha. Libre pa yun ha. Pero kung sisingilin nyo kami, ang street talking, magkano ang presyo nyo? Madami. Investment ng lupa nyo. Medyo pricey ha. Pwede ba dyan mga na lang, yung mga gagawin namin kayo ng ganito? Yung mga... Dildo. Hindi, yung mga 3D printing. At speaking of 3D printing, walang iba, Nudge Makes, diba? Yo, love you. So, isa ka nang ganap na rap artist. May mga aabangan ba kami sa'yo? Huwag na kayo mag-abang. Mapipigil lang eh. May mga Huwag ko na lang sabihin. May ginagawa kang project. Patuloy pa rin. Meron naman. Oo. Hindi minsan, hindi siya tuloy-tuloy. Pero lang na solo. Ninisip ko hanggang ngayon eh, pero hindi pa rin talaga makapag-decide kung saan ako magsisimula. Kasi nga, hindi naman nga ako ganun ka. Tulad nyo nga na pag gumawa kayo ng solo, hindi ko alam saan ako magsisimula talaga. Sa start lagi nag-uumpisa yan eh. Oo nga. So, Try mo mag-umpisa sa start para sa umpisa talaga, start yan eh. Start yun. So sa pagiging MC, napag-usapan din natin yung pagiging rap artist mo. Anong klase ng beat yung sa tingin mo para kay Soy Sauce? Anong style ng beat? Lahat kaya naman din. Wala pa ako ng favorite na mga... Pero ready ka genre. na. Ready ka trap, kahit ano yung beat. Gusto ko nga din trap. Para ma-challenge ka. Kung saan ako na babagay. Baka doon mo matuklasan din yung talagang beat na para sa'yo. Paano ka ba nagsusulat? Freestyle muna. Pero hindi ako marunong mag-freestyle sa alam mo yun, pag yung nagiinuman. Muna ako, tinitimpla ko muna siya. So, nakikinig ka ng beat and then nag-i-spit ka. Saka mo nira-write down yung mga yung lyrics mo. May mga ba yun, yung tipong nasa banyo, minsan. papuntang trabaho, mga ganun. naman. Mismo. Lahat naman yan yung ginagawa yan. Gano'n naka-influensya sa iyo yung mga tropa dito sa Milano, lifestyle dito sa Milano, at music na likhang Milano para maging rapper si Soy Sauce? Solid yung impluwensya nila. Maraming na tawag dito. Yung mga may anong ibig sabihin? Exposure. Yung ganun. So, na-influensyan ka talaga? Marami pang pwede ma-influensyahan. And then, pinupush ka din ng mga tropa. Oo naman. So, malaking... Sila yung talagang
Yan, kung ba't may soy sauce din. Tropa. Ano masasabi mo sa tropa mga sumusuporta sa'yo, naniniwala solid sa'yo? kayo, solid. Yun lang? Total, ako din naman Ang alam damot naman mo, yung... ang damot mo naman. Ang dami ko ng tanong, ang damot mo sa sagot eh. Siyempre, ano lang, aware lang din. Ano ba ang dapat tutukan pag dating sa music? Flow ba o lyrics sa tingin mo? Sa akin, lyrics. Kasi, mas, yun yung ano eh, may babakat dyan kahit pangit yung beat. Kung maganda naman yung sinabi mo, di ba? Ay, malalim naman yung sinabi nito. All goods naman din. Na, although talagang hindi lang ano sa beat. Yung mga ganun. Mm. Base mo na lang yung kung ano yung sinabi ng kanta. Kasi Mismo. mas sa ano ako tumitingin din eh, sa spit, sa mismong sulat. Sa sulat. Kasi yun yung kailangan nating i-appreciate eh. Mismo. At isa yan sa pinakamagandang sagot na narinig ko kasi itong tanong na to madalas kong tinatanong sa mga MC, mga tropa nating bumibisita dito sa Streets Are Talking. Salamat sa napakagandang sagot na yan. At sa tingin mo, sa lahat na napuntahan mo, nag-perform ka o wala, ano yung the best na event sa Milano na nangyari para sa'yo? Na-perform na yung... Na nag-perform ka o kahit hindi ka nag-perform para sa'yo? Nag-perform sa ano? Sa... Huwag na nating sabihin yung ginawa mo doon. Para sa'yo, yung tumatak sa'yo na event. Tumatak? Pwede naman kahit audience ka lang eh. Pero ramdam mo yung impact eh. Hindi naman ibig sabihin event is kailangan kumanta ka doon eh. Hello? Oh. Pakiulit. Ano yung tumatak sa'yo na event sa Milano? Kahit anong event. Hip-hop o rap? Oo, Event. na kahit anong event na mapagawa ng kanta, gano'n. Kahit perform ano. lahat, kahit ano. Madami. Yan. Nung Ghetto, nung nagpa-event Ghetto, yan. Chill Mind, kayo, lyrical. Mga nagpapa-event. Yan, lahat naman, memorable. Memorable lahat sa'yo. Sige, hindi na kita pahirapan. Medyo mahirap yung tanong kong yun eh. Oo. And dami ko pwede explanation eh. Di isip ko kung ano yung magandang para doon na sasabihin ko. Diba? Oh, ano yung future ng Soy Sauce sa mga next event? Ano yung gusto mong ipakita sa mga next event? So ngayon, siguro kung matuloy yung ano namin ni Idro na collab, hindi yun yung mga ispit ko, mga ganun lang. Tapos gagalingan mo? Tapos, kung may magawa pa akong kanta, hindi, pero sa solo, di ko alam kung may ano ako sa solo. Wala pa akong balak. Kaya hindi rin ako makapag-event basta-basta kung wala akong kakolab. Diba? Kailangan may kakolab muna. Okay, accepted naman yung sagot mong yun para sa Streets Are Talking. Lahat naman ng sagot dito sa Streets Are Talking accepted lagi. At ginagalang namin yan. So yun, may gusto ka bang sabihin sa mga bumabati ko sa'yo sa pag-rap mo or sa mga pinakita mo nung last event na may gusto ka bang sabihin? Tanginan nyo. Ano lang, tanginan nyo. Ano bang sasabihin ko sa inyo? Manood lang kayo, dyan lang kayo. Akong bahala. Manood kayo. Parang ang hirap ng mga tanong ko Yun na lang. So yun, dadako na tayo sa Count to 10 questions. Alam mo na naman to eh, di ba? Madalas mo pinapanood to. Oo. Wala naman tahong dyan, no? Ayun. Pwede natin kumakain ka bang tahong? Yan, unahin na natin yun. Oo. Gano'n ka kadalas kumain ng tahong? Kahit sariwa, yung fresh. Gano'n ka katalas? Depende, pag meron. Pag meron. Minsan, pag nag-i-spare si Papa, may tahong siyang binibili. Akala ko walang tao sa bahay. Kakainin ko pag walang tao sa bahay, syempre. Para ikaw lang, no?
Pag tamang cravings, di ba? Ano bang gusto mo sa tahong? Yung medyo tuyo-tuyo na o masabaw-sabaw ng konti? Masabaw-sabaw ng konti para feel mo Mm. yung laro Yung niya sa alat. bibig. Oo. Pero dapat malinis, no? Siyempre, fresh dapat. Pag Marunong. yung bagong di ba, yung pangit naman. Ang pangit yung may mga may buhok-buhok somethings pa na Oo. yung buhok-buhok sa loob sa tahong. Wala lang, sinasabi Tsaka ko lang. yung lambe, yung sa yung pearl, Mhm. kailangan tinatanggal pa yun. Yun dun sa labas. Mm. Yung para titignan mo pa lang yung tahong, alam mong masarap na Oo. sa presentation ng tahong masarap na. Kailangan malinis. Nasa iyo na kung huhugasan mo muna o hindi. Pwede namang Diba? Kung hindi goods na, di ba? naman, di ba? Kakainin ko na din yan. Gutom Bakit na hindi, di ba? Pag gutom na gutom ka, lahat kakainin mo Mm. talaga eh. Tumbong, kumakain kang tumbong? Oo. Oo. Ba't ka natawa? Ano bang masarap sa tumbong? Isaw. Isaw, yan. Isaw. Yan. Mhm. Aray ko. Pero hindi ka naman maselan sa tumbong. Gusto mo malinis ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko talaga siya trip eh. Mhm. Pero kumakain ka lang pag trip mo. May mga time na trip mo lang kumain ng tumbong. Huh? Minsan. Minsan. Pero kailangan malinis. Wala Oo kayong naman. naaamoy. Kasi minsan pag yung tumbong hindi nalinis. Malansana. Mm. Yung hindi inihaw ng ayos. Hindi inihaw, hindi na nahugasan ng ayos. Kasi kailangan may ilang hugas din minsan ng tumbong para Tsaka tama sa luto. tama sa luto. Tama din sa trip mo. Yan. Kanya-kanya naman tayo ng trip ng tumbong. May mga tumbong na medyo malaki masyado. Wag lang yung tutumbongan ka, ano? Educational tong show na to eh. Ang dami mong binabanggit na ano eh. So yun, kumakain kang tumbong. Saan ka madaming nakain tumbong? Dito sa... Doon sa tahong, mas gusto ko pa yung kaysa doon sa tumbong. Hindi. Parang ilang na ako sumagot doon sa tumbong na yun. Okay lang yan. Kasi ang pinag-uusapan naman natin dito is street food. Oo nga. Yung tumbong. Mm. Madami kang nakaing tumbong dito o tumbong sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Sabagay, nagkalat ng tumbong doon. Dami Diba? ng hanap buhay. Hanap mo, talaga pwedeng gawing hanap buhay ang tumbong, ha? Sa mga hindi nakakaalam, ha? Pwede nyo gawing hanap buhay ang tumbong na yan, ha? Medyo masakit nga lang minsan dahil, hindi, yung katawan mo naman, hindi naman yan, natutunaw ka agad pag kinain mo yung tumbong, eh. So, pero pwedeng gawing hanap buhay, yung mga sa street food. Sa street talaga ang tumbong. Pwede mong ibenta yung tumbong na yan sa street lang. Pwede rin online. Gusto mo online? Benta mo tumbong. Ginagawa yan eh, di ba? Uso naman ngayon, online ng selling ng kung ano-anong pagkain. O, pa-order ako ng tumbong. Yung malinis. Yung ayos yung luto to. Teka lang, naubusan ako ng tanong ha. Hindi ko pala na kasi naka-charge kanina. Pero, ay, cheers muna tayo. pagod ko ngayon. Ikaw lang ba? Ako pagod na ako eh. Pangatlong tanong. Palakanton ka ba? Oo, lalo pag gabi. Bago matulog o... Oo, nanood muna kasi ako ng film, tas yun. Magkakanton ako. Punta ako ng kusina, kuha agad ako ng noodles. Anong unang natatapos? Yung film o yung movie o yung kanton? Hindi. Sinasabay ko siya sa Sinasabay mo? Sinasabay ko sa film. Para hindi mahalata din, no? Siyempre na kumakain ka, di ba? Oo. Maingay yung pinggan eh. Mismo, di ba? Ginising ka naman ng kanton? Oo. Baga, Nagutom ako. nagutom ka, craving ka ng kanton, madaling Crave sa araw. Bigla. Mga ganun.
Mabilis ang quickie lang. Quickie lang. Mabilis lang naman, instant nga. Kaya Di ba? instant noodles May na. instant. Kaya masarap ang instant. Punitin mo lang, di ba? Kung baka nga wala. Punitin mo lang yung plastic, di ba? Lagay mo agad. Instant, di ba? Instant. Yun yung pangatlo. Ang pang-apat natin ay... Teka lang, didigal ako eh. hindi umano eh. Hindi natuloy eh. Sari-sari na kasi nasa tiyan natin eh. No? Oo. Mula kagabi. Ilang Ngayon pa lang nagda-digest yung mga alak. Kinain. Nakailang pizza ko kagabi. Hindi naman ilang pizza, hindi whole na pizza ang nakain ko. Pero iba't ibang tawag dito. Flavor kasi ng pizza ang kinain ko kagabi. Kaya medyo nahirapan din ako matulog. Pero ito ang pang-apat na tanong. Total, mahilig ka naman sa mga pagkain. Tapos, marunong ka din magluto. Hindi diba? Hindi ako marunong magluto. Hindi ba? Hindi. Lagi mong binibida sa akin yung luto eh. Oo, pero sa papa ko. Sa papa. Pero tatanungin kita ka. Gusto mo nga nilagang itlog 2 oras eh. Pwede. Pwede yun. Alam mo kung bakit? Bago ko sabihin sa inyo yung pang-apat na tanong. May nakapagsabi din sa akin dati na yung inihaw na itlog. Alam mo yan? Inihaw? Oo. Nilaga mo na? Hindi. Inihaw agad? Oh. Ang technique pala nun, ginagawa yan dati sa yung mga ninuno natin kasi wala pang mga kaserola dati. Ang gagawin nila sa itlog, ibabaon nila sa putik. And then magsusunog sila sa ibabaw ng putik na yon at doon maluluto. Wala. Kaya sabi ko nga educational tong show ni Jeff Buddy. May mga natututunan ng mga tao. Ang pang-apat na tanong. Asa na yun? Ano ng klase ng hiwa ang gusto mo? Maliit na hiwa, malaking hiwa, sakto lang, madaming hiwa eh. Maliit. Maliit? Para nakakain ko ng ayos. Sakto talaga, no? The perfect bite pala na sabi ni Ninong Rai. Ninong! The perfect bite. Maliit lang, sakto lang. Bite size na. Oo. Pag malaki kasi, alam mo yun, mapapagod ka din. Kasakakanguya, susubo mo lahat eh. Mapapagod ka din pag malaki. Baba gumayat, humiwa ka ng mangga, yung hiwa mo sa mangga, malaki. Malaki din kagat mo doon, di ba? Pag maliit lang, kahit kainin mo lahat. Kahit kahit patay ang ilaw, di ba? Oo, pag maliit lang. Kaya, hindi mo na ilalagay kung saan yung tira eh. Pag maliit yung hiwa, okay na okay. Yun lang. May bago akong tanong ngayon at sa iyo ko lang itatanong pa ito kasi meron ako minsan na may mga nagsasend sa akin na pwedeng itanong at sinento ni Ecovis. Duda ako dyan Mahilig ka ba sa pushi? Sa? Pushi? Hindi. Aso. Oo. Alam mo ba yung pushi? Hindi. Yung mga taong na pinupush ka lagi na syempre pagawin yung mga magagandang bagay. Pushy person. Mahilig ako dun. Mahilig ka sa pushy. Mga nakailan nang nakita mong pushy sa buhay mo? Dami. Madami. Isesend ko pa ba? Baka may wala lang. pag di ko nabanggit. Yeah. May mga namimiss ka bang pushy? Hindi din. Hindi din. Naalala mo lang. Naalala ko lang sila. Pero hindi mo sila namimiss. Yung mga Pero salamat gusto mo bang magpasalamat sa mga pushy na yun? Pushy person. Sabi ko siyempre tinutulak ka nila ipinupush ka nila para gawin yung sa tingin nila ay dapat mong gawin. Di ba? Maraming salamat sa inyo at lagi nyo akong napapasaya. Maraming salamat sa mga pushy. Mismo. Diba? Siyempre. Kaya sa mga tao dyan na malungkot, maghanap kayo ng pushy.
Pushy person. Pushy person. Para Tagatulak na mga tao. ano yan, uplifting yan, mga pushy na yan. Talagang ipupush ka nila para gawin mo yung tama. Pampagana, kumbaga. Minsan, comfort. Comfort, di ba? Pinupush ka pa rin nila. Pa-comfort ka. Kahit na yung pananaw mo minsan is baluktot na pag may pushy, parang nagiging tama pa rin eh, no? Siyempre. Kasi pinupush na, sinasang-ayunan ka nila eh. Mm-mm. Iba talaga. Magic yung mga pushy. Mga pushy. Pushy person. Kaya shoutout sa mga pushy. So, nandito tayo ngayon sa pang-anim na tanong. Alam mo naman to, kung saan kikilitin yung utak mo. Ikaw, nakikinig ka naman sa music. About music pa rin tayo. At the same time, pwede kong haluan ng ibang mga option. Francis M. o Andrew E. Alam kong hindi mo ira to, pero Andrew E. mm, Mas yung mga ano kasi niya, mas yung mga kanta niya, mm. mas tawag nito, mas alam ko. Ano mga title ng mga Madami, lalo na yung mga kalokohan niyang mga kanta na mga Binibirocha, Banyo Queen, yan. Ang mga number 1 na kilala sa kanta niya. Saka sa stage, halimaw talaga sa stage si Kuya Drew. As another person, di ba? Pero respect pa rin natin. Francis M, magkaiba lang sila lang. Kay Francis M, all goods, ano siya, chill lang yung ano niya na makabayan, seryoso sa ginagawa din niya. Kaya dami ding humahanga sa kanya. Tsaka yung respectful yun naman yung mga kanta niya. Magkaiba naman kasi Magkaiba lang sila ng genre. Kaya mas trip ko lang talaga si Andrew. Kasi yun yung, doon nababase din yung karakter ko din na mas trip ko yung mga ganong kanta eh. Madaming ganito sa net yung pinagkukumpara talaga sila kung sino mas magaling. Parehas naman talaga silang magaling. Magkaiba lang talaga ng timpla. At tayo naman mga tao, magkaiba din yung iba-iba din yung mood natin sa buhay. May mga time na gusto mo ng Andrew eh. May mga time na gusto mo din ng Francis M. So, doon na lang natin gawing basehan. Hindi naman nagkakalayo din. Wala din naman sa kanila. Mismo. Flo G o Pauline Bolin? Flo G. Bakit? Idol mo si Jay Reese, ha? Hindi naman. Sa mga verses din niya kasi. Sa verses niya, kumbaga, kaya naman tapatan yung mga verses ni Pauline Bolin with flow pa na magandang flow, di ba? Yun doon siya advantage. Hindi sa tingin ko Diba? may margin pa ng si Pauline Bolin kumpara kay Flo G na nag-umpisa ng mas maaga. May margin pa siya para mag-evolve pa. Oo naman, baka. Siyempre, di ba? Pero dahil sila yung mga sabi natin pwedeng ipagkumpara, pinag-uusapan natin. Pero parehas ng artist na to ay magaling. Yung isa lang, naman, mas... may gusto din akong kanta naman ni Pauline Bolin. Ano yun? Yung... Sige kayo ng pogi. Hindi yun. Yung, tawag dito. Nakalimutan ko yung pamagat. Pauline Bolin na, yung style NWA. Let me be the one by price tag. Basta hindi siya. Nakalimutan ko yung pamagat. Pero parehas magaling, no? Oo naman. Sa pormahan. Mas gusto ko si Pauline Bolin kasi negi. Mas gusto ko yung mga ganong kulay. Ayoko, di ba? Nega. Oo, yung buhok, afro, ganun. Kasi kay Flo G, mga Supreme, mga Pauline Bolin. Siya lang, ganun lang talaga din siya. Pag nakikita ko siya, pag sa mga reels, fix lang yung outfitan niya, etc. Tsaka magaling din magdala. Si Flo G, alam ko, yung mga damit. Over? Parang hindi ko trip masyadong over. Siya parang, hindi mo na, parang ang hirap ng yung mga ganun. Gayahin, di ba? Ng mga normal na tao lang. Pero, siguro hindi natin masisisi si Flo G. Kasi baka bayad yung mga sinusuot niya. Hindi malabo, no? Hindi malabo na yung sinusuot niya.
Pwede. Sponsor siya kaya kailangan niyang isuot. Mm. Pero iba pa rin siguro yung gusto niyang gawin na forma. Pero si Pauline Bolin is yung kung ano yung trip niya lang. Ano lang yung, trip niya lang din. Pero ano Mas siya gusto ko yung ganun. 90s vibes si Pauline Bolin kasi classic na tsaka he's bringing back the yung nakagisna ng hip hop talaga dati. Talagang Napa-English ako doon Tama ba yung bigkas ko doon, Boss Nats? Baka mali tayo, mukha akong tanga dito Sorry, isa lang yung copy ko, hindi ko na pwedeng i-rewind, hindi ko. So yung pang 7 at ang pang 8 is Skastakli o Hebawi. Skasta. Bakit? Hindi ko na trip yung mga new gen kasi tutusin new gen. Kakakailan lang din naman sumulpot si Bobby. Pero na tawag dito nalagpasan yata ni Hebawi yung record na stream kumpara kay Skasta, di ba? Kung mali kami dito, siguro mali yung site na napuntahan namin. So pasensya na kayo. Si Skasta kasi all around Pwede siya sa rap, acoustic. Di ba? Kaya yun, marami siyang pwedeng gawin. Sa pormahan naman. Pormahan kay Heb. Ano ba yung tumatak na forma ni Hebawi? Brown din yun. Normal lang na. Yung close cup tapos may buhok na nakalaylay sa likod. Diba? Daming gumagaya ng ganun dati, di ba? Mga plain nung umusbong si Hebawi, yung close cup tapos nakalabas na kulot dito sa likod. Style Easy. Oh, Easy. Style Easy na haircut. Tapos nasa labas yung hindi, joke lang. Pero shoutout sa dalawang artist na to. At syempre sila yung nagpabuhay ng hip-hop ulit. R&B, sabihin natin is R&B. part of hip-hop pa rin para sa akin ang mga artist na to. Kasi nung pababa na yung si Skastakli, sabihin natin yung mga net rappers dati, yung pababa na, biglang binuhay ulit ng Skastakli, ex-batalyon. And then, na nagkawatak-watak naman to, ito yung sumulputan din yung at bagong timpla naman yung bit-bit nila. Bit-bit ni Hebawi naman. Tapos ngayon, sumisikat din yung iba. Ang pang-siyam na tanong, ano bang pwede kong itanong? Hindi kasi ako nag-ready. Talagang stuck up ako na Red Boys o Tus Brothers? Di ko kilala Tus Brothers. Red Boys. Red Boys. Tsaka Blood din mga yun. Red Boys ba? Red Horse? Mismo, Red Horse. Stallion. Yung panibagong timpla pa rin mga to. Na nakaka-amaze na yung lingwahe natin pwedeng itugma din sa mga beat na ginagamit nila. Pero shoutout pa rin sa Tus Brothers at sa Red Boys. Baka narinig ko na yung kanta nila. Hindi lang sa kasi hindi narinig mo na yun, pinapatugtog ni Ecovision lagi. Hindi, pero Bagong timpla din yun, ha? Bagong timpla din yung dinala ng Tus Brothers, ha? Bagong timpla din yun sa Red Boys. Nakakaiba na hindi mo ine-expect nung una na pwede pa lang yung lingwahe natin, yung sa mga salita natin, pwede pa lang ilapat sa mga ganong style na beat. Sila yung nagkaroon ng lakas ng loob para ihain sa madla yung mga ganong yung music. Kaya saludo sa lahat, di ba? Mali mo, ikaw, dayang-dayang, pwede mong lapatan, ha? Pwede rin pala, di ba? Pwede naman. Ang panghuling tanong ko sa'yo, ito hindi na related sa music, pero related sa Pampanga. Dapat dito, isa lang talaga. Isa lang ang pipiliin mo. Yung matitira, yung talagang kung meron sa dalawa dito at isa is hindi mo na pwedeng kainin. Alin yung
isang matitira, sisig o bopis? Anen? Puntang na. Alin? Ang Kung, hindi ko... hindi mo, yung isa matatanggal, hindi mo na pwedeng kainin. May. Alin yung tatanggalin mo sa dalawa? Sisig o bopis? Bopis. Bakit? Mas trip ko sisig. Mahilig ka talaga sa sisig, lalo sa gabi, no? Sisig kasi may utak. Sisig kasi may Bopis. Halo-halo. Matrabaho ang bopis. Di ba pwedeng i-blender na lang yung bopis tapos Pangit, kainin. para pang pusa yun. Giniling na siya nun. So yun talaga, ang talagang ayaw mong mawala sa buhay mo is sisig. Sarap talaga pag may sisig lagi. Sana all. Bopis talagang... Although pare sila ma-effort kasi yung sisig. Gagayatin mo din naman, di ba? Oo, tsaka ano ba yun? May metro ba? May metro ba pag may procedure wala bang metro? Wala na. Pag-gagayat na yun. Tansyameter na. Ikaw na bahala dun. Lalo na yung mga natatanda sa atin, wala namang sukat-sukat na tansyahan lang. Sabay-sabay lang. Tsaka alam mo, speaking of bopis, si Papa, dahil si Papa mahilig gumawa ng bopis. Sisig, dahil mahilig siyang gumawa ng sisig, pag kumakain siya ng ibang sisig na dala ko, na gawa ng ibang tao, tinitikman niya, pero sasabihin niya din sa akin kung masarap o hindi. Kaya, although, ang sarap pagluto ni Papa. May kanya-kanya naman tayong timpla kasi. Oo. Talagang... May mga maalat magtimpla. Yung maalat na is maglalagay pa sila ng asin. May mga taong pag walang asukal yung ulam, hindi na pareho ang lasa nila. Kasi may ewan ko kung tama ako, may mga putahe natin sa mga handaan, may mga asukal na halos yung iba eh. Nilalagyan na talaga ng asukal. Tsaka iba talaga pag hain ng magulang, di ba? Hanap-hanapin mo yung lasa. Sisig talaga, number 1 ang sisig. Papa, nagmamarinate din yan ng tosino. Minsan, binibenta niya din. Yan. Diba? Kung kailan patapos na tayo, naggaganyan ka no? Hindi, na-open ko lang or mine, ngayon mo lang din naman natanong. Kung kanina mo tinanong yan, edi kanina ko din ito sinagot. Kanina, parang at hindi lang yung Ngayon ka nag-open na ganyan. Ganyan mga gusto kong i-podcast yung bibigyan, sa tosino, anong ginagawa? Parang struggle. Nag-marinate siya, tapos minamarinate niya ng 3 days siguro. Tapos yun, pipicturean niya, titignan ka baka gusto niya. Minsan, yung mga kamag-anak namin bumibili, tapos ulam sa bahay, matik. Gaano kadami maggawa ng tosino si Tito? Bisa isang bowl. Mga 3 kilo o higit pa? 3. Tatlo, 4. Tapos, minsan nauutosan ka mag-deliver? Hindi. Hassle niya yun hindi kami pakialaman. Ano siya doon? Ginagawa niya yun. Siya din nagbebenta. Yun lang. Yun is, minsan kahit konti lang kita pero sinasabi ko siya sa nakakaaluwag ng pakiramdam. Yung mga ganun. Pero minsan sinasabi ko sa mga katrabaho ko, nag-marinate ng tosino si Papa, baka trip niyong bumili. Siyempre, ang gagawin ko, babaunin ko siya ng lunch. Para pag ininit mo sa microwave, maamoy nila. Hindi, papakain ko talaga sa kanila. Si-share ko kasi share kami ng baon. Ngayon, kakain kami doon, bigay ko yung ulam. Bigayan kami kasi ng ulam doon everyday na kumakain kami. So, pag gusto nyo ito, tosino, tikman nyo, patikiman yan. Pag baka trip nyo bumili. Yan, pag-usapan natin yan sa... Mga ganun, nabili, pabili ako 10 euro, 20 euro, mga ganun. Dadali ko sa trabaho. Ako na magdadala pag ganun. Yung bayad naman binibigay mo naman. Siyempre. Tinatanong ko lang, may mga hindi, suwail na anak suwail na anak. So, pag-usapan natin, nabanggit mo na rin lang yung trabaho. Kasi ako wala akong kaalam-alam yung mga galawan sa warehouse o sa magazino, tinatawag dito. Ano yung may mga kilala ako, tipong 30 minutes lang yung nila, yung lunch break nila, tapos balik trabaho na naman.
Oo, ako, ganun din, 30 minutes lang. Isa iba. Depende sa warehouse na pinagtatrabahuhan mo. Kung halimbawa ang pinagtatrabahuhan mo ay freezer na warehouse, baka isang oras ang ano mo doon, ang pausa mo. So every 1 hour, kailangan mo lumabas. Oo, kasi malamig. Mhm. Mga ganun. Sa amin kasi open area naman eh. So, Hindi naman kabigatan yung trabaho. Kaya 30 minutes siguro naman kaya niya. di ba Ano ko kailangan? yun? Break, Yossi break ko lang yun. Di ba? Minsan, So ilang oras ka sa trabaho? umabot ako ng 11 hours to 12 hours. Maximum 14. Mhm. Yan. Baga- Madali lang naman. Nakakapagod lang doon kasi mahaba yung oras. Sabihin mong ang Yossi break mo Kasi ay every hour, 15 minutes. 15 minutes in 6 hours, sabi mo, ano na yun, 40... Putang inang bobo natin. Patay. 1 hour and a half na yun, matatanggal. Oh. O, di ba? Sa 6 hours, 1 hour and a half. Hindi, Tapos- basta nakadeclare sa amin everyday. Wala kaming medzoreta. Hindi, teka lang, kinakalculate ko yung oras ng trabaho mo, ha? Teka lang, 11 hours. Tanggal na yung 1 hour and a half. Sa Yossi pa lang. Mm. 30 minutes yung pausa mo. O di, tanggal na yung 2 hours. Mm. Di ba? Mm. So 11 hours, magiging 9 na lang. Oh. Tapos babanatan mo pa ng late. Ay, hindi na. Hindi ba? Tapos, Hindi na. ah, Dati nung renewhan ako, lagi ako late, lagi ako nag-a-absent. Ngayong na regular ako sa trabaho, mas ina-appreciate ko yung trabaho ko. Kasi nung kasing hindi ako regular, hindi ako napasok. Tapos nagiinom lang ako, hindi papasok, ganyan. Late, papasok. Kasi ang akin, pero pag nasa trabaho ako, nagtatrabaho ko na maayos. Kasi kailangan kong gampanan yun nandun ako. Ang akin lang, wala ganun eh. Ganun ako eh. para sa iyo yung nabasa ko na post ng isang araw. Sabi doon kahit palagi kang absent o palagi kang late, hindi ka nila matanggal kasi pang 5 tao yung kaya mong gawin. Oo, Parang gano'n. siyempre, hindi naman sa pagmamayabang. Kaya, yun yung ang ano ko nun, kung hindi man ako ma-renew, ayos lang, tanggap ko. Kung regular man ako, alam ko naman sa sarili ko kasi tumatrabaho naman ako. Ngayon, kung hindi ako ma-renew, tanggap ko kasi makulit ako sa trabaho eh. Pero kung i-renew mo ako, alam ko naman din, expect ko parehas. Nung na-regular ako, mas na-appreciate ko. Hindi appreciate. Mas ngayon, hindi na ako nalilate. Mas ramdam mo na appreciated ka din. Tapos, Kaya na-appreciate mo na. Kaya kung walang Yung absent. appreciation sa pag-appreciate ng appreciation ng trabaho sa pag-appreciate mo. Diba? Wala pa akong absent mula ngayon, di naman sa pagmamayabang. Bukas, kasi malalasing ka. Hindi, praktisado na Malalasing yan. ka mamaya. So, sabihin mo na, paalam ko na dito. Mamanda ko na lang yung yung protokolo. Guardia Medica, no? Guardia Medica. Magsiselfie kami ng doktor habang hinihingan ko, send ko sa boss ko. No? Ano yung future na nakikita mo para sa sarili mo? Simple. Gusto ko yung may kaya lang sa buhay. Ayos na ako doon. Kung yumaman man ako, edi blessings na yun. Siguro na lang yung invest ko kung sakali. Ano, i-define mo sa amin yung ibig sabihin mo sa may kaya lang sa buhay. Gusto ko yung ayos yung pamilya. Sa pera, gusto ko yung milyon. Di ba? Milyon. Ayos na yun. May 100 milyon lang ako. Ayos na ako. Malapit na kasi maayos ang pamilya mo eh. Yeah. 1 milyon na lang ang kulang, no? 100 milyon, di ba? 100 milyon. Safe na ako doon. Bahala na kayo mag-away-away mag-agawan kayo ng bansa basta may 100 milyon ako. Yun, pag-usapan natin yan. Ano masasabi mo sa nangyayari sa paligid natin ngayon? Na gera. Ang gulo. Ewan ko sa kanila. Ang hirap pag sobrang yaman mo na. Ang hirap pag ang may kapangyarihan ka na no? Minsan yung trappings mo awayin yung kabilang bansa. 'Di ba? Hindi ba pwedeng ano kaya yun? Relihiyon kasi ang alam ko diyan. At may mga hindi ko alam yung issue dun. Cold tawag dito, cold war. Kasi naglaban na dati ang Jerusalem at Jerusalem ba 'yan? Israel. Sorry. Israel at Egypt. I think
siglo na nakakalipas. At siguro na anuan lang kasi kampi yata ang Israel sa kabila naman. And then nakialam din ang Amerika. Pag nandiyan ang Amerika, sinasabi ng iba. Hindi ko sinasabi to magulo talaga pag nakikialam ang Amerika. Parang sa atin, sa Pilipinas. Ako kasi, wala akong pake sa kanila eh. Kung Pilipinas, mag-a-aware ako. Kasi Pilipinas na yun. Bansa ko na yun. Sa kanila, bahala sila. Kung sakali ang Pilipinas. Ang inaano ko lang ngayon, yung nakabili kasi ako ng ticket pauwi. Ang nabili kong airlines, Qatar. Oo. Kaya dun lang ha. Yan tuloy yan. Napa-aware yan. Nasabi ko din. Aware ngayon sa gera. Kasi baka ma-cancel yung flight. Oo. Pero mas maganda na yung ma-cancel bago ka pa umalis kasi mas stranded ka sa Qatar. Oo, tas pagdating pagbalik mo dito, camel ka na. Baka ikip ka doon ng ng pag pinasok ka sa isang kwarto may nag-aantay na 6 na Arabo. Iyamet. Maano ka pa kasi wala kang balbas, 'di ba ganoon sila? Kakapanood mo yan kung ano-ano kaya wag ka manood ng mga ganun. Hindi, siyempre baka pagtatanungin ako ng mga kung ano-ano. Oo, et cetera, di ba? Baka gawin akong sundalo nila doon. Di mo masasabi. Kasi ako Kaya, although nag-chat ako kanina sa sa agency na pinagkuhanan ko, tinanong ko naman, ngayon daw ay continuous naman daw yung mga flights. All goods naman daw dahil yun nga tinatanong ko Qatar Airlines ako, paano ba to? Sabi ko. Okay naman daw sa ngayon. Tapos, yun, aabisuan na lang daw kami kung sakali man. Kasi, kung sabihin nila sa akin na maano pa yung airlines, kung mainit, etc. Kailan ka nag-prenotate? Magpapapalit ako ng airlines. Kailan ka mag-prenotate nito? Tagal na, nung January. So mura pa nun. Oo. Pero ang system na yan, pag marirefund sa'yo yun at bibili ka ng ibang ticket, mas mahal. Tsaka, tingin ko. Perde tempo pa. Kaya sana wag naman. Pero sinabi naman, continuous naman daw. Wag lang daw lumala yung nangyayari ngayon doon. Pero ngayon continuous. O baka parang tumahimik na nga ata eh. Hindi ko alam. Hindi ako nanonood ng mga Ako din. ng news para hindi sa ayokong ma-inform sa nangyayari sa paligid pero iwas din sa stress. Kasi ngayon ang labanan isang pindutan na lang eh. Papadala na lang na kung ano para sumabog. Nung COVID, yan. Nung dumating ang COVID, nung nalalaman ko na ay lumalala na yung COVID diyan, na-aware na ako kasi sa lahat kasama buong mundo, talagang pati Italia. Naapektuhan tayo, alam mo naman yan. Kaya, yun, doon talaga malungkot ako, parang pagod pa. Kasi ang trabaho ko nga, warehouse din. Yung dati kong trabaho na warehouse din, na ang mga roba namin binebenta, mga gamit namin binebenta ay mga pagkain, mga galing sa freezer, ref, mga ganon, mga yogurt, salami, cheese, chocolates, mga ganon, tsaka formaggio. Siyempre, bilihan ng mga tao sa merkato. Yung mga sa merkato, o-order sa amin. Kaya halos wala kaming day off nun. Nakokontrol kami nun ng pulis. Kailangan dati. May papeles ka. Oo, busta paga. Pwede sa isang kotse, 4 na tao. Nung lumala, kailangan isang driver na lang at isang tao, tapos sa likod pa. Ganun dati. Kaya, although may mga nakuha kami benefits, pero grabe, bugbog kami nun. As in, wala kaming day off. Kaya yun yung pinaka... Hindi, mag-day off ka naman, nasa bahay ka lang eh. Mas gustuhin ko na yun, magtatrabaho ako, makakalabas ako. Oo. Kasi nung nag-lockdown na yan, sabihin mo, gusto ko magtrabaho na lang kasi makakalabas ka eh. May dahilan ka para lumabas. Hindi, gusto ko rin na lang, bahay na lang din that time. Kasi nakakatamad din naman lumabas, patay yung lugar. Wala lumalabas ng mga tao, patay. As in,
Ano talaga, zombie zone. So mabalik tayo dun sa airlines na sa Qatar, sabihin natin, no? Matuloy man yung biyahe mo sa Qatar. Pagdating mo ng Qatar, paano kung may... Wag naman sana, ha? Wag naman sana, hindi ko sinasabi. Ano yung magiging, ano mo doon? Diskarte mo sa tingin mo? Siguro pa hotel naman kayo doon, malapit sa mga nabobombahin. Ay, Doon pa sa malapit pa sa Bobombayan. paano yun? Ewan ko, baka normal flights. Ako kasi pag normal flights, pag stopover ako sa Qatar, ang laki ng Qatar, ng Doha. Nililibot ko muna yan kung ilang oras ako. Tapos basta hahanapin ko muna yung gates ko. Yung gate. Tapos pag nakita ko na yung gate ko, magagala muna ako. Pas before ng flights ko ulit, punta na ako doon, mag-aantay ako ng mga isang oras para Sabihin natin pumutok yung gera. Pag nandoon ka. Pag nandun Papipiliin ka ngayon yan. Dito ka, makipaglaban ka sa amin. Bayad ka, sweldo ka. Mga sabihin nating 5K sa isang buwan. O babalik ka ng Milano. Libre din may refund pa ng ticket. Tapos libre na yung pabalik. Ano pipiliin mo? Basta buhay ako babalik ng Milano, walang problema. Hindi mo masasabi yun. Siyempre, nasa sa'yo yun. Kung di ba? Basta't kung buhay ako babalik ng Milano, di ba? Hindi mo masasabi yun kung nasa gera ka eh. Kung papapiliin ka pa naman eh. Di babalik ka na ng Milano. Yun ang ibig mo sabihin. At least makita pa akong... di ba? Pero naalala ko lang, ito, real story, may katrabaho ako dati na Ukraine. Babae siya. Nakasama ko natin mag-jogging. Alam to ni Mrs. Alam to ni Mrs. Nag-jogging lang kami. At may kasama din kami. Jamming? Hindi, jogging lang. Nung mga time na nagja-jogging pa ako. Ngayon, itong babaeng to, nag-decide siya na pumunta sa bahay nyo. Russia. Kaano pa lang ng gera. Kasi, ikukonek ko dun sa gera. Kaano pa lang ng gera, ng kauputok ng gera ng Ukraine at Russia. Ito, nag-decide siya. Kasi may nakilala siya sa internet na Russian. Na nagbakasyon dito sa Milano. Naging sila. So pupuntahan niya, doon na siya mag-stay. Kasi pareho lang naman dokumento yung dalawang yan eh. Russian at Ukraine. So pwede, may patente siya doon, pwede siyang mag-taxi driver o kahit ano. So pinili niya. Nagpaalam na siya sa trabaho. Pinili niya pumuntas talaga ng Russia. Ngayon ang nangyari, isang araw bago siya mag-flight, mga 3 days bago siya mag-flight, pumunta siya sa reparto, umiiyak. Kasi, kukwento ko lang ha, short lang to, Kuya Nudge, okay lang ba? Kasi real talk daw na naalala ko lang ngayon, yung kwento niya, din. Kasi, imagine mo, yung country mo, kagera nung isang country, pupunta ka doon sa kagera ng ng country mo, di ba? So, ang nangyari dyan, pumunta siya sa reparto 3 days before siya mag-flight. Umiiyak. Kasi yung family ng boyfriend niya ayaw patirihin. Patirihin yung babae. So, umiiyak siya. Pero tinanong namin, anong plano? Tuloy pa din daw siya. Kasi nakapag-decide na eh. Nag-resign na siya sa trabaho eh. Permado na lahat eh. Pumunta siya doon. Then, ina-update naman kami dahil may group nga kami. 9 hours siyang hinold sa airport bago siya papasukin sa Russia. Oo, 9 hours. Talagang dami daw, talagang control. Tinatanong kung anong purpose niya doon. Ganun kahigpit. Syempre, Ukraine ka eh. Tapos bigla kang pupunta doon. Talagang sa mismong ng gera. So ikaw, anong purpose mo sa Qatar? Stopover. Stopover lang ako dito. Stopover lang. Hindi na ako sasali sa gera doon. Pero shoutout kay Anastasia sa tropa namin na magaling din makisama. Yun yung group ng reparto namin na nawala na ngayon kaya puro stress na dun sa trabaho ko. Nagkawatak-watak kami ng mga yun. Mga tropahan doon. Although, ikaw ang pinag-uusapan dito, Soy Sos, ano pang gusto mong sabihin na hindi ko natanong? O may gusto ka bang itanong? Wala na. Na gusto mong sagutin ko? Hindi na. Masaya naman ako kung ano man yung
Mhm. Napag-usapan natin. Kontento na ako doon. May message ka ba sa mga Tsaka- mahal mo sa buhay? May May mga gusto ko mang i-shout out kasi araw ng mga babae ngayon. Shout out. Lahat sa inyo. Ang titigas nyo talaga, ha? Oo. Diba? Sana ayos lang kayo. Kung ayos lang kayo, ayos lang din ako. Huwag nyo akong kamustahin. Huwag nyo akong kamustahin. Huwag kayo manggugulo. Tahimik lang buhay ko ngayon. Unbothered nga. Ako So yun. lang, alam mo yun, Happy Women's Day. Ano bang ibig sabihin ng Women's Day? Araw ng mga babae. So pwede pala tayo mag-keep ng madaming babae, no? Kung Women's Day. Hindi. Ay, di ba? Wala pwede. Ayon sa kwento kasi hindi naman ang kwento dati, kaya ginawa yung Women's Day kasi sa pabrika, may pabrika dati. Ewan ko kung tama ako, mali yung site na napuntahan ko. Women's Day, dahil dati may mga nag-protesta na mga babae para sa karapatan na Nila. parehas sa lalaki. At yung mga babaeng yun ay nasa pabrika, nagprotesta sila. Sinunog yung pabrika kasama ng mga babae. Sa date ng March 8, I think. Saan mo nalaman yan? Ha? Saan mo nalaman? Huwag ka na makialam, kwento ko to. At simula nun, Vintage ka na talaga din. hindi. Ginagamit ko lang ang internet. Mismo. Ginagamit ko lang ang internet para kala ko sa ano. At doon, kaya naging simbolo yung dilaw kasi dahil yun sa apoy. Sinunog yung apoy. Pero, correct nyo ako kung mali ako. Kung tama man ako, thanks me later, di ba? Like and share dito sa Streets Are Talking. So, yun. Shoutout sa Barrichete, Lyrical Division, Mismo. Big and Small, Roma Gang, Black Bandana, 75Gs, Ghetto Child, Plucky Tribe, Ranskate Beats, Nudge Makes, Kusina ni Lodi. Sana isang araw makapunta ako dyan at matagal-tagal na rin ako hindi nakakatikim ng luto ni boss, pangalan nito? Franco. Yan, shoutout kay boss Franco. At sa mga tropa nating laging nakasuporta na lagi lang nanonood minsan. At Mga busy. tapos syempre hindi naman natatapos. At syempre maraming salamat kung napili nyo nga na maging background music habang nagluluto kayo, habang nag-iins kayo ng bahay, ang Streets Are Talking. Maraming salamat lagi. Sa Barrichete, belated happy birthday pa rin kay Dong. At happy Women's Day sa inyong lahat. Mismo. Lalong-lalo na sa mga nanay na tumatayo ding tatay para sa pamilya. Mga single mommy. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. O mabuhay kayo kahit ayaw nyo na. Di ba? Streets Are Talking, Jeff Buddy, Soy Sauce, maraming salamat. At mabuhay kayong lahat. Mua. Aha.